Nakakakilapot. Grabe. Nangyari to sa Mexico kung saan ang isang former beauty queen, 27 years old, and a new mother to an 8-month-old baby na si Carolina Flores Gomez ay brutal na pinatay sa loob ng kanyang apartment. At ang mas nakakakilabot pa dito yung pangunahing suspect ay walang iba kundi ang kanyang sariling mother-in-law na kinilalang si Erica Maria Herrera. Dito sa kumakalat na video nakuha sa CCTV. I-mute ko na lang kasi baka ma-flag ako Okay, makikita natin na parang may hinahanap si Carolina habang yung mother-in-law niya ay nakatayo sa gilid habang nagdadadakdak. Hindi siya pinapansin na Carolina kaya siguro mas lalong nag-init yung ulo Tapos nung pumasok si Carolina doon sa room na yan ay sinundan siya ng kanyang biyenan. And then, the unthinkable happens. Pinaril siya ng biyena niya. Tapos napasigaw siya ng malakas. Tapos ayun, nagsunod-sunod na yung putok. At least 6 times. Binaril ni monster-in-law itong si Carolina. Tapos niya, makikita natin yung asawa ni Carolina, bit-bit pa yung baby nila na si Alejandro na tumakbo papunta sa kwarto. Tinanong niya yung nanay niya, anong nangyari? Mama, anong ginawa mo? Then yung nanay niya sumagot ng, nothing. Ginalit niya kasi ako. Like, what the... Diba? What the Nothing? Nothing yun. Pumatay siya ng tao na nanay ng apo niya and she calls that nothing. So yun nga, sinagot siya ni Alejandro na what's wrong with you, mom? She is my family. At ang sagot naman ng nanay niya sa kanya, ikaw ang pamilya ko, hindi siya. No, akin ka lang. At ninakaw ka ng babaeng yan sa akin. The hell is that? You're mine and she stole you. That's the exact words ng nanay niya. That's not love at all Sobrang katoksikan at overly possessiveness na yan. Ito yung klase ng obsession na nakamamatay at papatay. And as a mother myself, I love my child. Pero dapat maintindihan natin na hindi natin sila property na darating ang araw na lalaki sila at magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. And we have to respect that. But this mother-in-law, of Carolina, hindi siya tinuring na pamilya but as a thief who took her property. Kaya ayan, dahil sa pagkakaroon niya ng hindi mapigilang mental at emotional na issue ay nauwi tuloy sa ganitong trahedya. Pero alam nyo ba na pati ang asawa ni Carolina ay dawit dito. Kasi hindi niya na-report agad sa pulis yung pangyayari. Pinalipas pa niya yung 24 hours bago siya mag-report. Kasi ang dahilan niya ay nag-aalala siya dun sa baby nila na baka mapunta sa foster care. Pero dahil nga na-delay yung pag-report niya, nakatakas yung nanay niya at hanggang ngayon ay hindi pa nahuhuli. Diba? Grabe. Sobrang grabe. Naiintindihan ko na nagpanik si Alejandro. Pero diba? Asawa mo yung pinatay in cold blood tapos hindi mo na-report agad. Inayaan mo pa makatakas ang ina mo. Naman, no? In cases like this, every hour matters. Yung pagka-delay na yan, pwedeng maka-apekto sa evidence, di ba? Justice at pati safety ng ibang tao. Unbelievable talaga. So now, this case is now being investigated as femicide. At sa Mexico, this is a massive crisis. Kasi on the average, 8 to 10 women every single day ang namamatay dyan. Meaning, almost nang gumagawa nito, wala lang. Can get away with it, no? But in reality also, ang violence against women, especially within family or intimate partners, nangyayari yan kahit saan. Kaya yung mga biro minsan about monster-in-law, actually that's not a joke. And we really need to take those red flags seriously. At kadalasan pa nga, di ba, yung mga biyenan pa natin na sumisira sa pamilya natin. Kaya please do not ignore this. Kung feeling mo na sobrang possessive niya, sobrang manipulative or controlling ng in-laws mo, seek help na agad. Mag-set ka na ng boundaries. Protektahan mo muna yung sarili mo para maprotektahan mo ang pamilya mo. Okay? Ay, nako. My heart breaks for Carolina. Hindi niya deserve to at lalong hindi deserve ng baby niya na mawalan ng ina sa ganitong paraan. No? I really hope justice is served at sana nga ay mahuli at mapanagot ang kanyang monster-in-law na si Erica Herrera sa lalong madaling panahon. Thank you for watching mga Siopaw. Please share this video to spread awareness, not just for Carolina's case, but about the reality of toxic possessiveness and violence against women. Let's continue to pray for Carolina's soul and her baby.